meron lang kaming 60 days para i-submit lahat ng mga requirements sa IRCC. 60 days after nung invitation to apply, and I think mga mahigit 2 weeks na yun. So right now, meron na lang kaming 1.5 month para makumpleto lahat, and ang dami pa naming kulang. Sobrang hindi na talaga abot yung diploma ko. So kailangan ko lang ng support ng school na nakagraduate talaga ako, and then on the way na or sinenda nila yung diploma. Pero ayun, kailangan ko pa rin gumawa ng letter of explanation kung bakit wala yung diploma ko. At saka, so, nagpa-picture na kami sa Staples nung nakaraan for Canadian passport. Yun yung gusto nila for PR. Pero mali yung picture na nakuha sa akin. Ang weird na sabay kami nila na nagpa-picture pero mali yung akin. So ulitin ko siya today. Kailangan ko tuloy magpatong ng long sleeve. Ang init-init. Pero huhubarin ko ito mamaya after ng picture. Sana hindi ganun karami yung tao today. Okay, I think kalmado lang naman yung crowd sa loob. Okay, so tama na siya this time. Last time kasi pa-square siya. And ang weird talaga na hindi namin napansin ni Ran yun pareho last time. Pero ngayon, okay siya, maganda siya. Oh, super nice. Let's go. Kailangan ko ngayong pumunta sa library kasi nag-scan na sira ng mga iba pa naming documents doon. Sobrang hindi pa talaga kami kompleto, and ngayon kami nagkukumakog. Nilagay kasi namin doon sa application namin nung una na 2014 kami nag-umpisang mag-live-in or tumira together, pero wala kaming proof ngayon. Natapon na namin lahat ng mga receipt, ng mga bills. Oh my God. And ito yung situation ngayon sa harap ng Vancouver Public Art Gallery. May flags ng Canada, Iran, Israel, United States. Tingnan nyo tong napakalaking library na yan. Ang ganda niya. And maganda rin yan sa loob. Oh my God. Hindi pa nagre-reply si Ran. Hindi ko alam kung nasang floor siya. Pero second to fifth floor lang naman yung may scanner. And mag-scan lang kami ng mga documents. So, I think yung last time pa na nandito kami is yung time na kailangan namin mag-print and mag-scan ng mga document para makalipat kami dito sa downtown. And then today, nandito na naman kami para mag-scan and print ng mga kailangan namin for PR. Oh my God. Ang bilis ng panahon. Okay, nandito lang siya ngayon sa third floor. Hindi ko alam kung ano na yung progress niya. Telling people to move to other place. So, libre lang yung scanning dito, and marami kaming kailangan na i-scan. So, hinahag na namin tong scanner. Inabot kami ng 2 oras. Mali yung unang set ng scan namin. So, putol sila. Dapat pala, chinek muna namin yung scan bago kami nagtuloy-tuloy. Pero, oh my God, gutom na ako. Maghanap kami ng mga kainan ngayon dito sa downtown. Ito ang La Parfait Crepes and Artisanal Ice Cream. And may breakfast din daw dito. So, let's go. Breakfast is all day, right? Breakfast is still available? Yeah. Okay. I think gusto ko na. Oh my God. I think gusto ko silang lahat. Additional fat. Can I please have the honey halloumi waffle? Yeah. And then, do you have Americano? With room for cream and sugar? Or, ito ashta lang eh. Oh my Ito God. layer. So, pistachio cake? Yata itong mga to. Skin slice. O ice cream slice. Ashta. Hindi ako makapili. Or ito. Ice cream special. Oh my God, lahat sila mukhang masarap. Oh, I think dito ako sa merong chocolate. Let's go. And ito yung Lebanese coffee ni Ran. Ang cute niya. Thank you. Ito yung Americano ko. Oh, ang cute ng Lebanese coffee. Okay, walang stir. Hindi ko alam kung saan kukuha ng stir. Or ibibigay ba nila yung stir. Isang sugar lang muna natin. Ang dami nilang binigay ng milk. Hindi ko sure kung refillable ba to. Let's go. Saan kayo yung stir? Can I please have a stir? A stirrer? Yeah, thank you.
Wait. Patikim ako nito. Sa Broadway pala nag-Dara. Tikman natin tong, ano kayong tawag dito? Biscoff? Hindi ko alam kung ano yung palaman niya sa loob, pero thank you so much. Lasa siyang dates or something na gano'n. So Lebanese yung specialty nitong Le Parfait coffee. Tikman natin yung kape. Perfect. Ang parfait ng kape nila. Ang sarap niya tingnan. Oh my God. Tingnan na to. Wait lang. Wait. Nakalimutan ko na actually kung ano yung tawag sa kanya. Pero, so may waffle. May arugula, may strawberry, may avocado. Hindi ko alam kung ano to. Oh my God. And ito yung in-order ni Ran. Breakfast platter nila. May egg, nainggit ako sa egg. Tsaka sa kung ano man tong puting sauce na yan. Parang ang sarap-sarap nila tingnan. Oh my God. Masarap yung tinapay. Patingin. Oh, tikman natin itong tinapay ni Ran. Masarap. Thank you. Bye. Tikman natin yung waffle. Oh my God. Di ko alam kung ano yung kulay green. Oh, I think pistachio yung kulay green. Napakasarap. Oh my God. Dito talaga ako curious. Dito sa kulay puti na to. Para siyang cheese na inihaw. No, hindi ako makapag-decide kung ano siya. Hindi ko pa alam kung ano siya. I think cheese nga siya. Pero hindi siya lasang milky. I don't know. Pero masarap. Hindi ako makaget over dito. Ang sarap. Hinulaan ko lang to. In-order ko lang to based sa vibe. Ang tama yung order ko. No BS. First time ko dito sa restaurant na to. And lagi ko tong nadadaanan. Pero ngayon lang kami kumain dito. And napakasarap. Oh my God. Ito na yung pistachio, asta, chocolate, ice cream. 3 layer siya. Oh my God. Try natin. Oh my God, mabilis siya matunaw. Ngayon pa lang natutunaw na siya. Pero kunin natin yung mga pistachio dito sa gilid-gilid. Parang naglalaban-laban lahat ng layer niya. Tapos parang na-cancel nila lahat yung isa't isa. I don't know, parang wala na silang lasa. Pero nalalasahan ko ng konti yung pistachio. Yung mga bubuong pistachio na kinukuha ko sa gilid. Meron ako nakitang bike. $50 lang siya sa marketplace and kukunin ko siya. Pero hindi daw kasi sila tumatanggap ng e-transfer, cash lang. So ngayon kailangan ko pumunta sa Scotia para mag-withdraw. Pero sana maganda siya. And plano ko siyang gamitin sa DoorDash. Actually, siguro $20 pa lang ako sa DoorDash. And ang konti nung pumapasok sa akin na order dahil siguro late ako lagi, naglalakad lang kasi ako. So, feeling ko ito ba yung ATM? I think sa kabila pa. So, feeling ko pag nakabike na ako, mas marami yung papasok sa akin na order. So, I think we'll see. Let's go! Diretso na tayo dun sa bahay nila. And malapit lang dito, 2 kanto lang. Okay, maaga ako ng mga 5 minutes. So, I think uupo muna ako dito. 888, so 855, 889. 888 dapat yung address na pupuntahan ko. Pero lalabasin daw naman niya ako. So I think dito na lang muna ako maghihintay. Hindi siya mukhang maganda, pero hindi rin talaga ako nag-expect ng malaki from the price range na nakuha ko siya. So I think this is good. Medyo may kalawang siya ng konti, pero this is very much workable for me. Itatest ko siya
mamayang hapon siguro, pero kailangan ko pa bumili ng helmet at saka ng bike lock. Feeling ko mawawala to dito kapag iniwan ko somewhere. So ngayon, iakyat ko na lang muna siya sa taas. In this area. Ito ang sitwasyon ngayon. Hindi ko talaga masyado na plano kung saan ko siya ilalagay. So, nandito siya sa tapat ng counter namin sa kusina. Okay, pero sige. Diyan na lang muna siya. Kailangan ko pumunta ng Dollarama para bumili ng lock and ng helmet. Ngayon na nakabili ako ng bike. Ngayon ko napapansin tong mga itong mga ganito dito na kung saan pwede mong itali or i-lock yung bike mo. Pero ayun na, mahirap kasi dito. Laging maulan. And so, may isa pa dito. Feeling ko, mas lalong kakalawangin yung bike. Maghanap ako ng RW40. Check ko kung magagawan pa ng paraan yung mga kalawang dun sa wheels niya. Dollarama na talaga yung pinakagusto kong bilihan dito. Napakamura kasi ng mga tinitinda nila dito. And, well, karamihan galing China. So, I think yun yung dahilan kung bakit mura. Pero sana meron sila nung hinahanap ko na pantanggal ng kalawang. Hindi ko lang sure kung saan section yun dito, pero I'm pretty sure meron nandito. Wala akong makitang helmet, pero may nakita akong bike lock. And I think okay na yun for me for now. And mura lang to. $4. Meron pang ibang mas mura pero I don't think na gusto kong magtipid ng sobrang tipid na tipid. I think kukunin ko na to. Ano pa ba kailangan ko dito? Lock. Bike lock lang yung nakuha ko dun sa Dollarama. Ngayon pupunta ako sa Sport Check and feeling ko mapapamahal ako ng konti. Pero naisip ko rin na siguro hindi dapat tipirin yung helmet kasi parang for safety siya. So, nag-check muna ako sa website nila bago ako pumunta dito and may nakita akong sale pero it doesn't mean na nandito rin siya. Makikita ko rin siya dito. Oh my God. Bakit ang daming tao? I think nasa pinakataas yung mga sporting goods nila. Oh, wait a minute. $33.74 lang to. Okay. Wait a minute. Okay. Pero gusto ko siyang itry muna. I think na-adjust naman yung ulo niya. Oh, ang perfect. Ang perfect nito. Oh my God. Pero may nakikita akong mas mura pa. Actually, maraming ibang mas mura pa. Pero sobrang okay na ako dito. Wait lang. Okay. Pang women's pala to. And yung pang men's is $82. Pero, I don't know, mukha ba siyang pambabae? Hindi naman siya mukhang pambabae, di ba? And wala rin kaso sa akin magsuot ng pambabae. Okay, mukhang mas magaganda yung mga bike lock nila dito, pero medyo mahal din siya. $34.99. So, ibang helmet tong nakuha ko kasi walang price tag yung original na helmet na nakuha ko and hindi rin nila makita yung box, so hindi nila alam kung magkano yung presyo nun. So bumalik pa ako dun sa taas para hanapin to. Medyo mas mahal to ng, actually mahal siya ng $10. Pero nung in-scan nila, ang daming tao. Nung in-scan nila, seal din pala siya. So parang mas mahal lang siya ng, I think $5 in total. And 50-50 rin ako originally dun sa nauna. And pambabae rin kasi yun. So I think hindi talaga siya para sa akin. Oh my God, let's go! Okay naman siya. Medyo diskumpiyado ako sa wheels niya, sa gulong niya kasi kalawangin yung frame and hindi na sobrang parang maggasgas na yung pinakagulong niya, pero so far so good. Yung brake niya medyo hindi rin ganun kakumakapit, pero what the heck. So far okay naman tong test na to and feeling ko sobrang mahangin yung magiging audio ko dahil maandar yung bike pero super nice. Let's go. Ang isa pang challenge ko, so far wala siyang stand. So every time nahihinto ko, kailangan ko siyang itumba ng ganito dahil wala siyang stand pero ayun nga.
$50 lang siya. So, ayoko nang magreklamo. I think may mga mabibili naman na stand separately and pwedeng i-install. Ayun lang, so far, satisfied naman ako. Good morning, world. Medyo masakit yung legs ko from kakapadyak kagabi. Kahapon pala. Pero today, plano ko na gamitin yung WD-40 para maalis yung kalawang ng bike. Dahil mukha siyang lumang-luma tingnan na medyo malayo yung itsura niya dun sa picture na pinost nung seller. And hindi ko rin siya totally sobrang napansin nung pinick up ko siya. Pero wala na akong magagawa. Nakuha ko na yung bike. And so, ako na yung mag-aalis nung kalawang dun sa mga katawan niya. Pero bago ang lahat, ang kalat pa dito. So, nandito lang nakalagay yung bike. And kailangan kong alisin yung mga pinagkainan kagabi. Pero unahin ko na muna yung pagkakape. Dahil hindi ako diretso mag-isip kapag hindi ako nakapagkape. Okay na yan. Antay na lang natin kumulo. So, hindi ko sure kung alin dito sa dalawang to yung... I think yung mas mapulang coffee yung galing... yung bagong bili namin. And galing daw tong Costa Rica. Hindi ko sure kung gusto ko ba siya, mabango ba siya. Pero sobrang tagal ko na kasing gamit. Siguro mga 2 months ko nang gamit yung isang coffee. And so ngayon, parang bago to sa panglasa at saka pang-amoy ko. Kaya siya yung gusto kong gamitin lately. Pero masarap din naman siya actually. And tansya-tansyahan lang yung lagay ko ng tubig. Let's go. Wait. Okay, I think okay na yan. Alexa, timer for 4 minutes. Good afternoon, Carlo. Minutes starting now. And, mukhang hindi po ko pa mapupuno to today or tomorrow. So, mukhang matagal pa bago ko mapaandar tong dishwasher. Alisan ko lang ng mga kanin-kanin to. Grabe, ang lagkit talaga ng Korean chicken. Sobra. Yung mga kailangan pa ba ako ilagay? Ilagay na rin natin to. Basura. Okay. Basura na lahat. Alexa, stop. Sakto. Pwede na yung coffee. Okay, let's go. Haluin pa uli natin. And tinatansya-tansya ko lang lagi yung tubig na nilalagay ko dito. Pero most of the time, sumasakto naman siya dito sa tasa ko. See? Oh my God. Well, okay, today hindi siya saktong-sakto. Dahil, I think may mga 1 inch na part nung tasa na hindi niya masyadong napuno. Pero okay lang yan. Kailangan ko ng creamer. And sweetener. Isang scoop lang nitong sweetener. Okay. Magkakampi lang muna ako ng kalmado. Tapos, saka ko tatapusin yung paglilinis nito. At saka ako ida-WD-40 yung bike. Ay, nako. So ito ang sitwasyon ngayon dito sa bike. Medyo malala yung kalawang niya sa ibang part na, oh my God, hindi ko maalis. Dito sa harap, at least nakuskus ko siya ng konti. Ito hindi ko pa ito nakukuskus. Pero yung sa kabilang side, nalagyan ko nito. And then, iniwan ko for 5 minutes. Tapos inumpisan kong kuskusin. Natatanggal naman sila. So ito, hindi ko pa to nakukuskus. Pero nalagyan ko na rin to kanina. Ito yung problema ko. Tingnan niyo yan. Napakalala na. Binababad ko na sila. Pero ang hirap nilang kuskusin. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko.
And parang medyo nawawalan na ako ng pag-asa dito sa bike na to. Maandar naman siya. Siguro yung kalawang lang yung nakakainis para sa akin. I think kailangan ko rin talagang maalis yung kalawang. So, hindi ko alam. Kailangan ko nang i-ready yung kakainin namin mamaya. Which is, pizza! Hindi na ako masyado nagkakamali pagdating sa paggawa ng pizza. Ang totoo niyan, hindi ko kasi na hati-hati yung dough equally. So, yung malaki, gagawin kong pepperoni pizza. Nakabili ako ng pepperoni dun sa deli sa baba. And then yung mas maliit na dough, yun na lang yung gagawin kong margarita pizza. And ito yung first time ko na gumawa ng margarita pizza. Pero hindi siya man siya ganun ka-complicated. Sauce lang, lalagyan ko ng tomato, tapos blocks nung mozzarella cheese, at saka dahon nung kung ano man yung dahon na meron. Yung basil na pinapatubo ko sa labas, yun lang yun. Well, galing na siya sa oven. Hindi ko naman turn on yung oven. Binuksan ko lang yung ilaw niya para ma-activate or magising ulit tong dough na to. Kasi last week ko pa to ginawa. Pero niref ko sila. And then ngayon ko lang sila ulit gagawin as pizza. So, I think ito yung mas maliit. Ito yung gagawin kong margarita pizza. Okay, sana mapalapad ko siya. Ito yung pinaka-struggle ko talaga. Yung kapag kailangan na ilatag yung pizza. So, knuckle lang daw dapat. Pero, okay. So, hindi ito yung tamang pamamaraan. Pero, it works. Okay, mukhang gumagana siya. Pero medyo malapot tong dough na to than usual. So, I don't know. Actually, dapat pinainit ko na to. 550. Start. Okay. Okay, wala akong choice. Kailangan ko na sila ilatag. Hila-hilahin ko na lang. Okay. I think gumagana naman siya. I mean, lumalapad naman siya. So, okay, I think ito na yung pinakamalapad na mapapalapad ko siya. And I think ito na rin yung pinakamalapad na napalapad ko siya ever since nag-umpisa ako gumawa ng pizza sauce. Okay, ikakalat ko to maya-maya konti. I think enough na yan. Let's go. Okay, masaya na ako dyan. Okay na sa akin yan. Oras na para ilagay natin yung cheese. Actually, hihiwa na ako ng isang buong malaking block na gamitin ko rin mamaya para dun sa pepperoni. Perfect. Actually, lagyan din natin siya ng konting kamatis. Shucks. Konting kamatis. Ayan. And then, lagyan natin siya ng cheese dito sa gilid. Gusto ko kasi talaga na may cheese sa crust. And medyo lumiit siya after ko ma-fold yung cheese dun sa mga gilid-gilid. Pero wala tayong choice. Ganyan na lang talaga siya. Okay, medyo matagal pa to. Matagal pa siya iinit. Itabi na muna natin to dito. And i-prepare na natin ngayon yung pepperoni pizza. And medyo mas malaki tong dough na to. Feeling ko medyo mas mag-i-struggle ako. Oh my God. Medyo mag-struggle ako dito. Okay. Kailangan ko lang siya mapalapad. And siguro kahit i-square ko na lang rin. Total square naman tong lalagyan niya. Oh my God. Ito talaga yung pinaka-ayoko na part. Okay. Napaghihiwa-hiwalay ko na sila. Konti. Oh my God. Pero, hindi pa siya kasing laki ng gusto ko siya na dapat na malaki. Hila-hilahin ko na lang yung mga gilid-gilid. Oh my God. Manipis na yung gitna niya. So yung mga gilid-gilid na lang yung i-extend ko. And yes, I think magiging square na lang siya na pizza. Oh my God. Medyo nagkakapunit-punit siya. Nang konti lang naman. Pero, napaabot ko siya sa dulo. Ilalagay ko na yung sauce. And konti na lang tong sauce. So, kailangan ko siyang ma-distribute wisely. Oh my God. Kaya, ang konti ng sauce. Kailangan ko siyang simutin ng simut na simut. Dahil, I think nasobrahan ko ng sauce yung margarita. Pero, okay. Spread. Okay. Ganito lang siya kalaki after ko malagay yung cheese sa mga gilid-gilid. Pero
Okay lang yan. Kinakabahan ako dito sa remaining cheese kasi parang ang konti na lang nila. So, kailangan kong i-make sure na mas spread sila equally. Pero actually, marami pa naman akong, may cheese pa ako sa loob. So, sa ref pa lang. So, kung kukulangin to, pwede kong gamitin yun. Feeling ko talaga kulang siya sa cheese, pero babawi naman tayo sa ibang ingredients like tomatoes, mushrooms, and pineapple. So, pepperoni cheese to. Pero lalagyan ko pa rin ng pineapple. Oh my God, ang dami ko palang mushrooms na. Ang dami kong mushrooms na hiniwa. Okay lang, pagkasyahin natin silang lahat. Wala silang choice kundi magkasya. I don't know. Okay, mukha silang overloaded. May pineapple pa. Saan ko pa ilalagay yung pineapple? Okay, perfect. Lagay natin yung pineapple. Doon sa mga siwang-siwang. May pepperoni pa to. Okay. This is gonna be good. Okay, perfect. Okay, malapit na tayo mag 550. So, let's go. I think ipapatong ko na lang itong mga pepperoni. 1, 2, igilid natin to konti. I think 8 pepperoni ilalagay ko. Okay, kailangan natin pang pagdikit-dikit ng konti para magkasya yung 8. Yes, perfect. Let's go. Tingnan nyo yan. 529. Mga kulang pa siya ng 10 or 20 degrees Celsius. Wait, Celsius na ba tayo? Okay, let's go. 550 na siya. Oof, napakain. Okay. Hindi ko siya naigit na, pero siguro okay lang yan. Alexa, timer for 10 minutes. Starting now. Actually, kailangan ko siya igit na. Okay. Okay, antayin natin na. Sabihin ni Alexa na luto na. Nag-uumpisa na silang matunaw. Natutunaw na yung mga cheese. And kumukulo-kulo na yung mga kamatis. So, wait lang natin. Hindi ko alam kung, hindi kasi din-display ni Alexa kung ilang oras pa yung, or ilang minutes pa remaining. Pero, good moment of truth. Oh my God. Oh my God, tingnan nyo yan. Kumukulo-kulo pa. Pero mag-ingat lang tayo na hindi natin mahawakan dahil napakainit. Next na is itong pepperoni pizza. Ang ganda niya. Ang init. Alexa, timer for 10 minutes. Let's go. Kailangan lang yun ng dahon. Something na kulay green. Hindi ganun karami yung dahon na na-harvest ko. Galing dun sa mga tanim kong basil. Pero pwede na to. Hugasan ko lang ng konti. Ilagay na natin yung dahon. Oh my God, ang ganda nila tingnan. Pero ang tanong, masarap ba? I think yun yung pinaka-importante. Oh my God, margarita pizza. Super first time ko. Pero ayun, sabi nila dapat daw, well, red and white and green yung makikitang kulay sa margarita pizza. Pero naging yellowish yung white ko. Well, actually, yellowish kasi yung cheese na ginamit ko. Pero ano naman, happy with it. Ito na ang lagay ngayon ng pepperoni pizza natin. Medyo kumukulo-kulo na rin yung mga cheese dun sa gilid sa kabila. And medyo natutupi. Yung mga pepperoni, nagtitiklupan sila. Pero I think magiging okay rin naman to. Okay, medyo malamig na siya and gusto ko na siyang hiwain. Okay. Saan na yung panghiwa ko? Okay. Let's go. So, hindi siya magpapantay-pantay dahil hindi ko rin kasi siya na perfect na nabilog. Yes. Nagkahiwa-hiwalay na siya. Dumiretso ka. Ang hirap. Okay. Hindi ko na-expect na ganun siya kahirap hiwain, pero... Okay. Let's go. Tikman natin. Okay. Ito siya. Pwede na. Sakto lang. Handa na ba ang lahat para sa pepperoni pizza?
Oh my God. Napakainit. Nararamdaman ko na kahit naka-gloves ako. Okay, pero tingnan nyo yan. Wait, hindi ko siya maikot. Tingnan nyo yan. Oh my God. Ito ang pepperoni pizza natin. Mukha naman siyang decente. Hindi na masama. Let's go. Homemade yan. Okay, oras na para tikman to. Actually, hiwain pala muna natin. Okay. Ang hirap niya hiwain. Okay. Okay, I think masyadong basa yung gitna niya. Pero, let's try it. Let's try it. Oh my God. Tikman niyo yan. Tikman natin. Good. I think mas gusto ko to kaysa dun sa margarita. Let's go.